ang multo sa ospital. Si Doktor. Ana ay bagong lipat na doktor sa Perpetual Soccer Hospital sa Cebu. Bagong simula ito para sa kanya matapos siyang ma-assign sa ospital bilang resident doctor. Habang iniikot niya ang buong gusali, napansin niyang may isang lumang kwarto sa dulo ng pasilyo. Room 406. Sa kanyang pagtataka, tila luma na ang pinto ng kwarto, puno ng alikabok at may lumang nameplate na halos burado na ang pangalan. Nang subukan niyang buksan ito, napansin niyang nakalak ito mula sa loob. Nagtanong siya sa isang nurse na nadaanan niya sa pasilyo. "Miss, anong ward itong room 406?" Nagbago ang ekspresyon ng nurse. "Doktora, wala pong room 406. Nagpanting ang kanyang tenga. Hindi maaaring wala dahil kitang-kita niya ito. Pero bago pa siya makapagtanong ulit, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa hallway. Nang lumingon siyang muli sa direksyon ng room 406, gulat niyang napansing bahagyang nakabukas ang pinto nito. Nangingilabot siyang lumapit. Sa loob, may isang babaeng nakaupo sa kama. Mahaba ang kanyang buhok, maputla ang kanyang balat, at duguan ang kanyang hospital gown. "Tulungan mo ako." Mahina nitong bulong habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Nanginginig si Doktor. Ana habang nakatitig sa babae sa kama. Ngunit sa isang iglap, biglang naglaho ito. Napaatras siya, napahawak sa dibdib dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang nakita. Isa lang ba itong guni-guni o isang bagay na mas malala? Kinabukasan, hindi siya mapakali. Bumalik siya sa records department upang hanapin ang impormasyon tungkol sa room 406. Binuklat niya ang lumang hospital records at doon niya natagpuan ang isang nakakapagtakang dokumento. Ayon sa file, dati itong isolation room para sa malalang kaso ng pneumonia noong 1970. Marami ng pasyente ang inilagay dito noon, ngunit ang pinakanakakatakot na bahagi ay ang biglaang pagkawala ng lahat ng medical records ng mga na-admit dito. May isang pangalan na tumatak sa kanyang isipan, Maria Velarde. Noong gabing iyon, habang nag-iikot sa ospital, muli niyang narinig ang bulong sa kanyang likuran. "Tulungan mo ako." Paglingon niya, nasa hallway ang babae. Nakatingin sa kanya, nanginginig, tila humihingi ng saklolo. Ngunit may isa pang bagay na kanyang napansin. May madilim na anino sa likod nito, nakatingin din sa kanya. Mula nung nakita niya ang babaeng multo, hindi na mapakali si Dr. Ana. Sa bawat paglipas ng gabi, palakas ng palakas ang bulong sa kanyang paligid. Dahil sa kanyang pagkahilig sa mga misteryo, pinuntahan niya ang isa sa pinakamatandang staff sa ospital, si Mang Tonyo, isang janitor na mahigit 30 taon nang nagtatrabaho doon. "Mang Tonyo, may gusto akong itanong tungkol sa room 406. Napatingin sa kanya ang matanda at biglang sumeryoso ang mukha nito. "Doktora, huwag mo nang pakialaman yon. Marami nang nawala dahil diyan." "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Lumapit si Mang Tonyo bumubulong. "Nung bata pa ako,
may isang babaeng pasyente dito. Pinahirapan siya ng mga doktor. Anong ginawa nila? Napatingin si Mang Tonyo sa kanya, tila ayaw sabihin ang totoo. Inoperahan siya ng hindi niya alam at hindi na siya nagising. Napasinghap si doktor. Ana, ibig mong sabihin, pinatay nila siya? Ngunit bago pa makasagot si Mang Tonyo, biglang bumukas ang pinto ng room 406. At mula sa loob, may malamig na hangin lumabas, dala ang bulong ng isang umiiyak na babae. Napagtanto ni Doktor Ana na ang kanyang natuklasan ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Patuloy niyang hinanap ang lumang medical records ni Maria Velarde, ngunit tila nawala na ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sa tulong ng isang senior nurse na si Elaine, natuklasan niyang si Dr. Almonte, ang dating direktor ng ospital, ay may kinalaman sa mga misteryosong pangyayari sa room 406. Nung panahon niya, maraming pasyente ang namatay nang hindi alam kung bakit. Lahat ng records nila nawala rin. Lalo siyang kinilabutan. May itinatagong sikreto ang ospital. Pagbalik niya sa kanyang opisina, may natagpuan siyang isang lumang larawan sa kanyang mesa. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Sa larawan, may isang grupo ng mga doktor at isa sa kanila ay si Dr. Almonte. Ngunit nang tingnan niyang mabuti, may nakatayong anino sa likod nila. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakangiti sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Doktor. Ana, sa tunog ng isang umiiyak na babae, hindi siya mapakali. Lumabas siya ng kanyang kwarto at naglakad papunta sa madilim na pasilyo. Doon niya nakita ang isang babae, nakatalikod, nakayuko at umiiyak. Dahan-dahan siyang lumapit. "Maria Velarde?" tanong niya. Unti-unting lumingon ang babae at ang mukha nito ay wala ng mata, wala ng ilong, puro dugo at laman lamang. Napasigaw si Doktor Ana habang unti-unting lumapit ang babae. "Tulungan mo ako bago siya bumalik." "Sino?" nanginginig na tanong ni Doktor Ana. Ngunit bago pa ito makasagot, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Nang lumingon si Doktor Ana, bumungad sa kanya ang isang itim na anino, malaki, mataas at tila isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo ng mga buhay. Ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat ay dumaan sa kanyang balat, nag-iiwan ng matinding lamig. Mabilis siyang napaatras, ngunit bago pa siya makatakbo, muling bumukas ang pinto ng room 406. Sa loob nito, nakita niyang muli ang babaeng duguan na pasyente, si Maria Velarde. "Doktora," tinig na puno ng dalamhati ang lumabas mula sa bibig nito. "Kailangan mong malaman ang totoo bago ka rin nila kunin." Bago pa siya makapagsalita, biglang nagdilim ang paligid. Tumigil ang tunog ng ospital at ang tanging naririnig niya ay malalalim na paghinga ng isang nilalang sa kanyang likuran. Pagbalik ng liwanag, nasa kanyang harapan na ang anino, nakatingin sa kanya, walang mata, walang muka, ngunit ramdam niya ang galit at puot na bumabalot dito. Nang sumunod na segundo, nag-blackout si Doktor Ana. Nagising si Doktor Ana sa sahig ng kanyang opisina. Nanginginig siya, basa ng malamig na pawis. Tumakbo siya palabas at nagulat nang makita niyang umaga na. "Doktora, nasaan ka kagabi?"
Tanong ng head nurse na si Elaine, kanina ka pa hinahanap ng chief doctor. Hindi siya makasagot. Pakiramdam niya ay isang saglit lang ang nakalipas mula nang pumasok siya sa room 406, ngunit tila isang buong gabi siyang nawala. Muling lumapit sa kanya si Mang Tonyo, ang janitor. Doktora, nakita kitang pumasok sa room 406 kagabi. Pero hindi ka na lumabas. Anong nangyari sa'yo? Hindi siya makapagsalita. Nang tingnan niya ang kanyang relos, tumigil ito eksaktong 12:00 ng madaling araw. May nawawala siyang oras. Nagdesisyon si Doktor Ana na muling bumalik sa room 406 sa oras ng kanyang break. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala na siyang recording device upang i-document ang anumang misteryong kanyang madidiskubre. Pagpasok niya, biglang sumara ang pinto sa likuran niya. Nag-freeze ang kanyang katawan nang mapansin niyang may isang doktor na nakatayo sa tabi ng kama. Ngunit hindi ito buhay. Ang doktor ay nakasuot ng lumang uniforme, kulay puti, ngunit punong-puno ng dugo. Nakayuko ito at tila abala sa pag-oopera sa isang pasyente, ngunit walang laman ang kama. Maya-maya pa, dahan-dahang lumingon ang doktor sa kanya. Sa sobrang takot, hindi niya magawang gumalaw. Hindi mo dapat ito nalaman, mahinang sabi nito. Biglang sumakit ang ulo niya. Sa kanyang paningin, bumalik siya sa isang eksena mula sa nakaraan. Nakita niyang si Maria Velarde ay hawak ng 3 doktor habang sa pilitang inaoperahan. Napuno ng sigaw ang kwarto. Pagbalik niya sa kasalukuyan, natagpuan niyang nasa sahig na siya at may marka ng kamay sa kanyang leeg. Tila may nagtangkang sakalin siya. Naging sunod-sunod ang bangungot ni Dr. Ana. Kada gabi, palakas ng palakas ang tinig ni Maria Velarde na bumubulong sa kanya. Tulungan mo ako. Dahil sa labis na takot at pagod, nagdesisyon siyang hanapin ang huling pasyenteng inadmit sa room 406 bago ito isinara. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang isang matandang babae sa isang bahay sa probinsya ng Cebu, si Rosa, ang dating nurse na nakaligtas sa madilim na sikreto ng ospital. Pagkakita niya kay Doktor Ana, agad itong napaiyak. Hindi mo dapat ito inaalam, aalisin ka nila. Ano po ba talaga ang nangyari kay Maria Velarde? Mabigat ang tingin ni Rosa. Hindi siya namatay dahil sa sakit. Pinatay siya sa ilalim ng ospital at ang espiritu niya ay hindi na lumisan. Sa ilalim ng ospital, nalilito niyang tanong. Tumango ang matanda. May isang nakatagong silid sa basement. Doon sila nag-eeksperimento sa mga pasyente. At isa sa kanila, si Maria Velarde. Muling bumalik si Doktor Ana sa ospital, dala ang natuklasan mula kay Rosa. Hindi siya mapakali. Kung totoong may isang sikretong silid sa ilalim ng gusali, kailangang malaman niya ang katotohanan. Gamit ang isang lumang blueprint ng ospital, natagpuan niya ang isang nakatagong daanan sa may storage room sa basement. Nanginginig ang kanyang kamay habang unti-unti niyang binubuksan ang lumang pintuan. Sa loob, bumungad sa kanya ang isang lumang operating room, punong-puno ng kalawangin at sirang kagamitan. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang mga lumang hospital beds na may nakakadena pang mga restraining belts. Maya-maya pa, narinig niya ang isang mahinang halakhak mula sa isang sulok. Paglingon niya, may nakita siyang babaeng nakaupo sa isang lumang wheelchair. Mahaba ang buhok nito, nakayuko at nakasuot ng lumang hospital gown na may mantsa ng dugo.
Napasinghap si doktor. Ana, Maria Velarde, dahan-dahang lumingon ang babae. Ang kanyang muka ay wala ng mata, wala ng ilong, puro sugat at dugo. Hindi mo na dapat ito nakita, mahinang sabi nito. Biglang bumukas ang pinto sa likod niya. May isang itim na anino na unti-unting lumalapit. At sa isang iglap, nagsara ang pinto. Sumisigaw si doktor. Ana, habang pilit niyang binubuksan ang pinto, ngunit tila may puwersang pumipigil dito. Ramdam niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. At nang lumingon siya, tumambat sa kanya ang itim na anino, lumulutang, walang mata. Ngunit ramdam ang matinding poot. Napaatras siya, ngunit isang kamay ang biglang lumabas mula sa dilim at hinablot siya. Napapikit siya, naghanda sa matinding sakit, ngunit sa halip, isang malakas na sigaw ang pumuno sa paligid. Nang iminulat niya ang kanyang mata, nakita niyang nakikipaglaban si Maria Velarde sa anino. "Umalis ka na, hindi mo siya makukuha," sigaw ni Maria. Nabigla si doktor. Ana, bakit siya pinoprotektahan ni Maria? Biglang bumukas ang pinto at isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya palabas. Bago tuluyang mawala ang anino at si Maria, isang huling bulong ang kanyang narinig. "Hanapin mo ang katotohanan bago ka rin nila patayin." Habol ang hininga, tumakbo si doktor. Ana, palabas ng basement at agad siyang nagtungo sa opisina ng records. Desperado niyang hinanap ang lumang dokumento tungkol kay Maria Velarde at sa mga doktor na sangkot sa misteryosong eksperimento. At doon niya natagpuan ang isang hindi pa nabubuksang folder. Nakasulat sa lumang papel ang pangalan ni Maria Velarde kasama ang 5 pang pasyente. Lahat sila ay nawawala at hindi na natagpuan ang bangkay. Mabilis siyang bumalik sa basement, ngunit sa kanyang pagdating, nakita niyang nakabukas na ang pinto ng lumang operating room. Sa loob nito, natagpuan niya ang 6 na skeletal remains nakatali pa rin sa lumang hospital beds. Ang huling bangkay sa dulong kama ay may nakaukit sa dingding sa tabi nito. "Tulungan mo kami." Gamit ang ebidensya, agad na lumapit si doktor. Ana sa chief doctor ng ospital upang iulat ang kanyang natuklasan. Ngunit laking gulat niya nang makita niya ang larawan ng mga doktor na sangkot sa eksperimento. Isa sa kanila ay si Dr. Hernando Cruz, ang dating head surgeon na namatay mahigit 30 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi iyon ang mas nakakagulat. Si Dr. Cruz ay kamukhang-kamukha ng doktor na nakita niya sa room 406. Agad siyang tumakbo pabalik sa basement, ngunit huli na ang lahat. Nawala na ang mga bangkay. Tanging ang nakaukit na mensahe ang naiwan sa pader. "Hindi ka makakalayo." Gusto nang umalis ni doktor. Ana, ngunit sa tuwing susubukan niyang lumabas ng ospital, biglang nagbabago ang pasilyo. Sa halip na exit door, bumabalik siya palagi sa harapan ng room 406. Lalong lumala ang kanyang bangungot. Nakikita niya si Maria Velarde, umiiyak, dinudugo at tinuturo ang isang lugar sa ospital na hindi niya maintindihan. Hanggang isang gabi, habang naglalakad sa hallway, nakita niya ang refleksyon niya sa salamin, ngunit hindi ito gumagalaw kasabay niya. Maya-maya pa, ang kanyang refleksyon ay unti-unting lumapit sa kanya, habang siya mismo ay hindi gumagalaw. At bago siya makatakbo, isang kamay ang biglang lumabas mula sa loob ng salamin at hinila siya papasok. Nagising si doktor. Ana sa loob ng isang madilim na kwarto. Napapalibutan siya ng mga lumang hospital beds at mga shadowy figures na dahan-dahang lumalapit sa kanya.
Hindi ka makakatakas. Ngunit bago pa siya tuluyang makuha ng mga anino, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Tumambad sa kanya si Maria Velarde, hawak ang isang lumang scalpel. Ikaw ang huling saksi. Tapusin mo ito. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng espiritu at nagising si Doktor Ana sa kanyang opisina. Nanginginig siya, ngunit nasa kanyang kamay ang lumang scalpel na hawak ni Maria. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw sa ospital at nang lumabas siya ng kanyang kwarto, nakita niyang sarado na ang room 406. Nawala ang anino, nawala ang multo. Ngunit sa kanyang bulsa, natagpuan niya ang isang sulat mula kay Maria. Salamat sa paglaya, ikaw na ang bahala. Kinabukasan, nag-resign si Doktor Ana at iniwan ang ospital. Ngunit sa kanyang pag-alis, hindi niya napansin ang isang aninong nakatayo sa dulo ng hallway. Nagmamasid